yung ministry nila. At hindi ko mapigilan na maingit. Honestly, I was envious and jealous. In fact, nagpo-pronounce ako ng hindi magaganda sa computer, di ba? Pira, mas marunong pa ako dito, mas magaling pa ako. Honestly, sinasabi ko yun sa sarili ko. Pinre-judge ko sila. Hinusgahan ko na nga hindi lang pre-judge. You know what happened? 5 years ago, wala akong masyadong nag-i-invite sa akin. Pag meron ako schedule na seminar, retreats, and recollection, 3 days before kakansilin. Yung ganon. When I was developing this, nung na-realize ko, yung pagsasalita ko ng masama sa kapwa ko ang nagiging dahilan ng paghinto ng blessing ko, yumuko ako at humingi ng tawad kay Lord. Sabi ko, Lord, patawarin mo ako sa... I in fact mentioned to God the names of people I judge. Honestly, nasasaktan ako na mas maunlad sila sa ginagawa nila kaysa sa akin. And then I bowed my head and closed my eyes and sincerely I asked God, Lord, patawarin mo ako sa mga taong nahusgan ko, sa mga taong nilait ko. And you know what? A week after I asked for forgiveness, dumating ang mga invitations. Ang titindi po ng aking mga invitations. Dumating sa point na halos nasa mission na ako sa probinsya. Kung meron kayong Facebook at kaibigan nyo ako sa Facebook, i-post ko doon yung mga... Mamaya, I will show you some of the pictures. Alam nyo, yung nagpapatulong sa akin ng mga tao, hindi na community, diocese. I was giving retreat recollection to diocese. 500 ang audience. Last Tuesday, ano ba ngayon? Thursday, last Tuesday, I was in Baguio. I gave a recollection to 40 priests, including their bishop. Nakakatuwa at yet nakakahambot na nakikinig. Pero nyo, nagsusulat. Nagtotok ako, nagsusulat. No? Pero mas matindi kayo kasi nagtotok ako, walang nagsusulat. Meron. Maraming nagre-react. Pero nakakatuwa sabi ko, bibigyan ko na lang po kayo ng outline, huwag na po kayo magsalat, sabi ko gano'n. Nakakatuwa. And then I will show you. And this is true. You want God to continue to bless you? Hingyan niyo ng tawad ang Panginoon sa mga taong nilait niyo. Sa mga taong siniraan niyo ng pagkatao, sa mga taong hinusgahan niyo. And then the blessing, the door of heaven will be open again to you. And all your resources will be returned to you. Right. Amen? Marami akong tinutulungan mga ME community. Sabi ko nga, nakakatuwa kayo kasi napupuno kayo eh. Yung ibang community, umuunti. No? Lagi naman nag-ME. Weekend, pero umuunti pa sila. Sabi ko, nung tinoko to, baka kasi meron ng mga leaders sa inyo na mga naguhusgahan. You want God to bless this community again? Lumuhod kayo sa Panginoon at humingi kayo ng tawad isa-isa. And ask God, Lord, buksan mo na yung pintuan ng community ito para sa pagpapala mo. Amen? Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, pinatatawad na kita. Amen ba? Okay, tuloy natin. You see, brothers and sisters, prejudice make us lose our own blessing, as I did before. Nakakatuwa because I've been around, I've been going to provinces. Ang dami-dami ko pong pinupuntahan lately. At hindi lang yun. During this time na ako'y po humingi ng tawad kay Lord, I was able to publish 2 leadership books na some of you bought na hanggang ngayon hindi pa nababasa. Ano nababasa? Hey, tiro niyo yun? Nung humingi ako ng tawad kay Lord, bumalik lahat at sumobra pa yung pagpapala ng Diyos. You want God to continue blessing you? Ask God to forgive you for all the times you have judged others. And tell God, Lord, I will bless. I won't judge again. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. Sabi dito, tingnan niyo sa sulat ni John. Can we read together?
I wrote a short letter to the church, but Diotrephes, who likes to be their leader, will not pay any attention to what I say. When I come then, I will bring up everything he has done, the terrible things he says about us, and the lies he tells. Huminto yung pagpapala ng church nila dahil itong si Diotrephes, lahat ng pinadalang misyonaryo ni John, itinataboy. At yung mga naniniwala doon sa mga misyonaryo ni John, pinalalayas ng kanilang simbahan. Ganun ka grabe. Tuloy natin, meron pang kadugtong yata yan. Kaya sabi dito, but that is not enough for him. He will not receive the Christians when they come, and even stops those who want to receive them and tries to drive them out of the church. My dear friend, do not imitate what is bad, but imitate what is good. Bakit kailangan sabihan ni John ito? Kasi kung hindi magbabago si Diotrephes, mamamatay yung simbahan nila dahil hihinto ang pagpapala ng Diyos. Hindi pwedeng payagan ni John. Kaya sabi niya, pupuntahan ko yan, kakausapin ko yan. Amen ba? You want God to bless the Holy Family community? Then start blessing one another and stop talking about one another. Amen? Meron akong tinutulungan na community. I met all the elders last night. Nagbigay ako ng basic rule kasi meron silang culture of compromise at culture of malice. Alam niyo yung ibig sabihin ng culture of compromise? Tanungin niyo ako. No. Malakas. No. Lambingan niyo. No. Mga leader, hindi sinusunod yung teaching na naririnig dito sa harapan. Directly oppose the teaching of God. Ano yung culture of malice? Yung napakadaling mag-isip ng masama sa kapwa. Makakita lang na nagsabay na sa isang lugar, meron na kagad kwento. May culture of malice. Napakahirap pong mabuhay sa isang lugar na natatakot ka na maging totoo. Bakit? Pag naging totoo ka, lalaitin ka eh. Pag naging totoo ka, sisiraan ka. Buti na lang sa Holy Family, tayo pamilya, kaya tayo magkakapatid, tayo magkakapuso, at walang ganun sa atin. Yeah. Amen? Yeah. Palakpakan natin ang Panginoon kung ganun kayo. Hallelujah. Ngayon, ano ba mangyayari pagka tayo'y nanghusga ng kapwa? Yung sulat at talata na binasa natin kanina tungkol sa Panginoon will give us 5 things that happen to a person who judges others. Again, ulitin ko. 5 things happen to the one who judges. Hindi doon sa hinusgahan niya. Ito ang mangyayari sa taong nanghuhusga. Number 1. We are the ones who are hurt by it. In verse 3c, sabi doon, they took offense at him. Mamumuhay ka nang laging sumasama ang loob mo. Sino sa inyo ang gustong mamuhay nang laging may sama ng loob? Wala siguro dito. Sino sa inyo ang gustong mamuhay na laging naiinggit at naiinis? Of course not. Right? Pero pag nanghuhusga ka ng tao, lalalim ang sama ng loob mo. Kaya may mga tao di na makakangiti. Di ba? Katulad, buti na kayo, nakakangiti pa, di ba? Gaganda pa ng ngiti nyo. Amen? Amen? Dahil kayo i-bless. Amen po. You see, brothers and sisters, nobody is hurt more than the person who carries a jealous heart. The more you see how God moves in others, hurts you deeper. That's the unfortunate thing sa isang taong mapanghusga. Mas lalalim ang sama ng loob niya. Maski walang ginagawa sa kanya yung tao, masama ang loob niya. At lalo pa, pagka yung taong kinasasama niya ng loob, umasenso, lalo siyang masasaktan. Nakaranas na ba kayong ganon? Yung kinaingitan niyo sa office, ano sasabihin niyo? Di naman yung nagpe-prayer meeting yung pag-umulan. Ako nagpe-prayer meeting, hindi naman umulan. Di ba naiingit ka?
Tapos titignan mo yung mga gamit niya, may bago na siyang iPhone 6. Wala pa dito sa Pilipinas siya, meron na. Pero ganun siya matindi. Di ba? Hanggang sa puro pangarap ka na lang. Dahil hindi mo siya maunahan, para pumantay kayo, sisiraan mo siya. Hindi mo siya maunahan eh. The only way for you to equal yourself, to level yourself with Him, sisiraan mo siya. Di ba? Hoy, na-promote si kundi ko pa alam. Alam mo? Nagsip-sip yung kid mo. Uunad ba yan? Ikaw mo yan? Sa tingin mo, bakit mo mapopromote yan? Di ba sip-sip yung kid, boss? No, kailangan masatisfy eh. Bakit? Hindi ka makapantay eh. Para pumantay ka, siraan mo siya. Buti na lang sa ating community, wala nang ganon. Amen? Okay, pangalawang nangyayari sa taong nanguhusga, we will prevent God's work in others. He could not do any miracles there. Gusto nyo ma-bless ang community ito? Gusto nyo yung mga may sakit tuwing a-attend dito gagaling? Yes. Di ba? Kayo po ba may healing mass? Di ba? May gumagaling ba? Di sana wala na tayong healing mass sa susunod. Bakit? Wala nang may sakit eh. Bakit tuwing may healing mass? Kasi walang gumagaling. Bakit walang gumagaling? Probably ang kapangyarihan ng Diyos na pipigilan ng mga taong nanghuhusga dito. You want to be blessed? Then give up your right to judge people. Then claim your right to love and serve one another. Sabihin mo sa hindi mo asawa, I will love you and I will serve you in Jesus' name. Sige, sabihin mo. Sa hindi niya asawa. Right? Dahil tayo magkakapatid. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. You see, brothers and sisters, basahin natin, God will refuse to show His powers and miracles to those who judge others. And I realize yan, totoo yan. Nung hininto ko ang magmalaki, manglait, manghusga, alam nyo, tuloy-tuloy yung pagpapala na dinanas namin. Napakasarap ng buhay na ikaw ay magalak ang puso at may payapa ang isip. Amen po ba? Yes. Ang taong maluwag ang puso ay hindi manghuhusga, talaga magiging payapa ang kanyang buhay. At sasagana ito. Amen ba? Okay. Pangatlo, nangyayari sa taong nagpe-prejudice, we will limit God's display of power in those who are in need of it. Sabi dito sa verse 5b, except lay His hands on few sick people. Meron akong kakilalang community, alam nyo? Ganito, usually ang announcement nila, Brother Tom, ganito. Let's pray si Brother Randy kasi may sakit po siya. Susunod, let's pray si Ate Salve nasa ospital ngayon siya. Susunod na announcement, let's pray kay Brother Ed. No? Ang burol niya sa ganito po ang alam nyo, seryoso to, hindi totoo yung mga pangalan, pero totoo yung insidente. Nagtaka ko, bakit ang community ito, palala ng palala ang mga nag-a-attend? May mass naman sila, may prayer meeting. When I learned about this, etong dahilan bakit walang gumagaling. Kasi nag-uusgahan, no? Yung pong community yun, napakamasalimuot ng relasyon. Sila yung may culture of compromise, sila yung may culture of malice. Ang hirap pong mabuhay doon, mga kapatid. Kaya sabi ko sa kanya, kung gusto niyo maging makapangyarihan ang gawain ng Diyos sa inyo, ask God to forgive you and start blessing one another. Start loving one another. Dadalo yan ang pagpapala ng Diyos sa inyo. You want to be blessed? Then ask God to clean your heart from all malice. Ask God to clean your heart from all dirt. And ask God to give you the joy to see others better and bless. Dadaloy ang kapangyarihan ng Diyos sa inyo. Sabihin mo nga sa katabi mo kung may sakit ka, may sakit siya, sabihin mo sa kanya,
Kaya ngayon alam ko na kung bakit di ka gumagaling. Together please, God will only be able to perform what is needed than what God really wanted for them. Konti lang at salat-salat ang natatanggap natin. Gusto nyo mag-bless ang pamilya ng mga anak nyo? Ay, di, pagpalaan nyo sila. Payabungin nyo ang dila nyo sa magagandang salita. Bakit? Ang magagandang salita, nag-aakit ng presensya ng Panginoon. Ang pangit na salita, nag-aangkit ng demonyo sa buhay natin. Di ba? Eh, buti na lang kayo, puro praising kayo kay Lord, di ba? Amen. Ganda ng praising natin, ha? Thanks to Brother Tom. Amen. Right? Amen ba? Kung itutuloy niyo yan sa inyong hanap buhay, sa inyong pamilya, itong pagsamba na ito, dadaluyan kayo ng kapangyarihan ng Diyos. Kasi pangako niya yan eh. Psalm 22 verse 3, ang Diyos na mamahay sa mga papuri ng kanyang mga minamahal. Amen? Kaya sa inyong complaint, sa inyong kapigatihan, huwag kayo magreklamo. In fact, I learned this. Sa matinding problema, ganito ang aking prinsipyo. Pray little, praise more. I realize, pag matindi ang problema, huwag kang manghingi, magpuri ka. Kasi pag nangihingi ka, hindi dadating ang pangyarihan ng Diyos. Purihin mo ang Diyos, yun yung darating ang Diyos sa buhay mo. Darating ang Diyos sa pamilya mo. Darating ang Diyos para sagipin ka. I realize that. Kaya nga ako sa aking panalangin, halos wala na akong hinihingi kay Lord eh. In every event of my life, I praise Him instead of asking. Subukan nyo. Amen ba? In fact, dalawa na lang kung maiikli ang aking panalangin ngayon. No? Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng kahirapan, kapigatian, no? Mga trials, ganito ang prayer ko. Alam niyo kung ano? Amaze me, O Lord. Yan na lang ang prayer ko. Hindi na ako nagiging specific. Sa problema, tataas ko yung kamay ko at sasabihin ko, amaze me, O Lord. Amaze me. Manghain mo ko, Panginoon, sa gitna ng aking problema. Hindi na ako nagiging masyadong mahaba. And then I will sing to Him. No, may maraming magagandang ano ngayon, di ba? Maraming praising song. Ginagawa ko, pinatutugtog ko lang sa MP3 player, and then I would sing, and I will worship God. 5 song tuloy-tuloy, and yuyuko ako sa Panginoon, luluhod ako, I will enjoy God's presence. Kaya hindi na ako masyadong nanghihingi. And ito yung sikreto. I experience God's power more in praising than in asking. Amen? Amen? Okay, panghuli. Ito po yung pinakamalalang mangyayari pagka tayo'y manghuhusga. God will be forced to relocate His ministry and blessing somewhere else. Basahin nga natin. Then Jesus went around teaching. You want God to bless this community? Then start blessing one another. Bakit? Dadaloy ang kapangyarihan niya sa inyo. Pagka kayo'y nanghuhusga, makikita nyo, magiging epekto ito. No? Katulad ng tatlo o 4 na ME community na kakilala ko. ME sila ng ME weekend, pero walang bumabalik. Ang gastusin nila napakalalaki. Tapos ni isa walang babalik. Di ba? Bakit ganon? Ba't naman pababalikin ni Lord? Pag pinabalik ni Lord yung graduate ng ME, sasaktan lang ng mga member. Lalaitin ng mga leader. Hindi nga pinabati eh. Sa ME lang, hi sister, how are you? Pagdating dito sa community, hindi natin kilala. Di ba? Parang nakaupo lang dyan. Ay, bakit? Bakit? Bakit siya? Dahil walang bumabati, umalis. O, tamo, sabi siya, bago eh. Diba? Lalabas na papakita tao. Pagdating natin sa ME weekend, oh, thank God, nandito ka. Pagdating sa prayer meeting, walang bumabati. Buti na lang, hindi kayo ganun. Oh, kasi tumami kayo eh. Amen ba? Amen. Okay, palagpakan natin ang Panginoon, brothers and sisters.